na-shutdown ng ABS-CBN. How did it affect you? Kinabahan ako at first kasi parang inisip ko, although ready na ako maging stay-at-home mom. Nag-usap na kami ng asawa ko tapos siya mangingibang bansa, pupursige niya na yung pag-nurse niya doon. Tapos ikaw nagko-cross-stitch. Oh, yes. true. Ganyan. Planado naman po. Yung pangarap kong maging stay-at-home mom, matutupad na dahil sa shutdown. Okay. Malungkot ka pero at the same time, excited ako kasi never ko siya nagawa. Never ko siya nagawa eh. Kaya lang nagka-offer. So thankful lang ako may offer from other station. Okay. Pero may worry ka pa rin bago ka nakapag-sign na parang okay, ito yung ano mangyayari sa atin after nasanay ka na every month may papasok, di ba? At may racket ka. At Of nabawasan course. yung racket during that time. Of course. Though thankful lang din ako nun. Feeling ko isa ako sa mga DJs na nakapag-transition ng maayos sa social media. May mga labada na tayo nun collaboration, online collaboration, Bongga. ganon. So, tsaka bago pa nangyari yung shutdown, nakapag-ipon na rin naman kami ng maayos. Dahil dun sa mga okay. pagtitipid bago pa yung shutdown. Kasi ever since I started working, ang turo sa akin ng nanay ko is to save. Dapat wag kang bili ng mga walang kwentang bagay. Ganun yan sa akin. Tinuruan niya talaga ako on how to handle Ang bongga. finances. Kasi it's an important talk if you have kids. Dahil hindi naman tinuturo sa school. Tinuturo ba sa atin yon? Paano kayo maging matalino sa pera? Di ba? Hindi naman. So, maswerte lang ako na yung nanay ko. Napakahusay sa pera. So, na-adopt ko siya. Parang since I started working, dapat mas malaki yung nasisave ko kaysa sa ginagastos ko. Yeah. It's always like that. Ooh, May okay. percentage po ba hati-hati? Meron. Pwede niyo po ma-share. 70-30. When I started, it's always like that. Ano po ang 70 70% savings. savings, 30% lang sa ang yung bongga. gagastos ko. Grabe. Kaya umutang ako sa nanay ko. Panggugulang. Matalino ka, DJ Chacha. Pero may mga moments sa 50-50, yung hindi talaga kaya. May moments wala kang ipon. Hindi realistic na 70-30 every month, pero pag kayang 70-30, laging Pero 70-30. ang sabi nga nila, yan yung totoong itsura ng consistency. Yeah. Hindi po pwedeng laging 70 30, lagi. oo. Ang importante, Consistent na may it be nagsisave. 50, 70, 25, so long as meron kang Nasisave. nasusubi talaga. Okay, ang bongga. Lalo pa sa trabaho natin, kami sa DJ, hindi naman kami regular employee. Kami ay talents lang din. Yes. So, pwedeng after 6 months or after a year, hindi ka na nila i-renew. Depende sa performance mo. So, di ba, dun pa lang naset na yung utak ko na hindi forever yung work na meron ako. Kaya nag-iipon ako. I love that. So ngayon na feeling ko, paldo ka na sa ipon, paldo ka na sa diamante sa tenga mo. Hindi siya tumatanggi. Sana naman, mapo ka. Kasi talagang sinuot ko yan, yung inanggulo ko dito talaga. Sabi ko, dito ko ihahawin bukas kasi Kaya nandito nga yung eh. host eh. Kung dito pala Nagpapaanda. namin kayo inupo, Ay, mali dito yung naman sa hawin. kabila. Oo. Nagpapaanda. At ito, yaman din lamang na ang title ng ating podcast ay Pedsa de Peligro. So, dumating ka ba sa point, let's say, nung nag-aaral ka pa, when you became a mom, na nagkaroon ka ng Pedsa de Peligro, and how did you handle it? Petsa de peligro moment siguro high school. Sobrang kuripot ng nanay ko. Hindi pa ako nag-work nun, pero kasi in-instill niya sa amin pag may gusto ka, hindi laging ibibigay sa'yo. So kunwari may mga dance sa school, kasi as a sex bomb dancer tayo. Pero totoo yun nag-audition ako sa sex bomb. Talaga ba? Seryoso ba? Hindi sila naniniwala pag Hoy, sinasabi ko sample. yun. Sumunod sa sex bomb! Totoo. Kaya tuwan-tuwa ako, naging super friend ko si Sunshine. Kasi sabi ko, dati Ay, gusto oo. ko lang mag-audition dyan. Ngayon, friends na tayo. Nag-audition ako. I love it! Tapos ayaw ng nanay ko. Kasi alam mo yung mindset ng mga boomers. Yes. Dancer? Wala pupuntahan dancer. Ganyan sila. Hindi nila alam, laki ng kinikita nung. Ngayon, sabi ko, kailang round na ang ano nag-sex ngayon. bomb ako, nakailang round na ako ng So anyway, high school, hindi niya ako bibigyan ng pangbili ng costume. Kunyari, Kapag may 250 sayaw-sayaw. pesos, may sayaw. Yung iipunin mo talaga sa baon mo. Okay. Tapos sa work, pinaka-petsa de peligro ko siguro yung unang-unang sweldo. Doon ko na-realize yung hirap nung sinasabi nila na pagdating mo na nag-work ka na, ayun na yung totoong mundo. Na, Which is true. yung paghihirapan mo, kasi di mo na inihingi yung pera eh. Totoo yun. Yun na pala yung magiging kuripot ka na rin kapareho ng nanay Nakikita mo na yung value ng money. So, Saan naging napupunta. kuripot ka din. Naging kuripot ako tapos hindi nagkasya. So ayoko manghingi ng pera. Wala akong choice kundi umutang sa nanay at tatay ko. Kay Muji. Tapos nahihirapan ako mag-commute. Kinausap ko sila. Sabi ko sa kanila, alam ko hindi ko kaya bumili ng sasakyan. Pero kasi panggabi yung work ko. Tapos pagod na ako mag-jeep.
At saka yung ang daming Mag-bus, salin, ang daming Bago salin, mag-work. yun yung nakakapagod. dalawang jeep, isang bus, tas isang sidecar. Ganon yung biyahe ko every single Diyos day. Tas ang ko. layo ng Tondo to QC, di ba? Oo. Tas 12 ka uuwi. So parang naisip niya, okay, anong gusto mo? Pwede ba bayaran ko na lang sa inyo? Mag-down naman kayo ng kotse para sa akin. Tapos babayaran ko yung ida-down nyo, ako magma-monthly. For 6 months, may mga times na nahihirapan akong bayaran yung monthly. Kasi 12,000 ng sweldo ko. Tapos ang bayad ko that time sa monthly ko, kung di ako nagkakamali, bago tumaas yung sweldo ko after a year pa, mga 15,000 per month. So, hindi kasha, di ba? Pero would you say na nung pagbili mo ng sasakyan nun was a good decision? Yes. Kasi natuto ko lalo mag-save. Dahil meron ka ng paglalaanan. Unlike nung wala, Okay. bili ka ng bili ng kung Di mo alam ano-ano. saan ipupunta kasi Oo. yung money. So, yun yung first investment ko. Vios, be. Oo, na Hoy, ang laking manual, bagay be. na. Talaga ba? Vios na manual. Power. Yun, Saan ka natuto tapos- mag-drive? After a year pa ako after a year pa ako naghulog mag-isa. And then, yung isang taon na yun, tinutulungan nila ako maghulog. And then, sa anong pangalan nun? A1 driving A1. school. Ikaw ba saan? Nag-promote pa. Nakalibre pa sila, Wala, A1. tinuruan lang ng ex ko. Sana all nakakalibre A1. naman. Ayun, tapos Pixar. Parang DMA Fixer na sa sa LTO. Hindi ako nagpa-Pixar, ha? Excuse me. Galing-galing Okay. naman. Hindi nag-fixer. Pero madam, as a working mom naman na side, may petsa de peligro ba dun sa part? Yes, of course. Iniisip ko ngayon kung nagkaroon ng petsa de peligro o masyado lang mabait sa akin yung mga magulang ko. Akala ko Kasi, masyadong mayaman kasi na ako. hindi nakatira ako sa parents ko Parents, eh. Laking So, help. Hindi ako yung feeling ko ako yung gumagastos ng food, ng kuryente, ng Kung tubig. lahat ikaw. Kulang yun. Pero dahil they're there to help me, na-feel ko yung petsa de peligro, pero sinasalo nila ako. Kumbaga may parang safety net Oo. ka. So kapag ka nag-work ka, yung mom mo nagbabantay kay Yes. baby. For the Okay. longest time, si mama parang ilang taon na yung anak ko nung nag-decide ako to move out. 7 or 8 years old. O, ganun na yata siya. 7, 8 or 9. Mga ganun. Late na. Where was the Tapos dad? nagalit pa yung nanay. Yung tatay, binaong ko sa lupa. Hindi, yung tatay, okay naman siya. Okay. We're not in if good... you don't mind me asking. We're not in good terms. Pero, He's not in the picture anymore. He's not in the picture. Pero sana naman magparamdam siya kasi may anak siya. Kahit hindi na financial. So nanonood ngayon yung... Hindi, siguro nahihiya siya eh. Kasi hindi ko alam kung anong dahilan ba't di siya nagpaparamdam. Pero sana magparamdam siya kasi open naman yung anak ko to talk to him. I mean, okay. napagod na siguro yung bata to reach out to him. The bata was trying. Oo. Yung last kasi nila super tagal na, like 5 or 6 years ago. I mean, okay lang sa akin kung di siya tutulong financially. Pero sana, just I mean, like, Be see your kid, yung Magparamdam presence ka. mo. Although, napunan naman yon nung asawa ko na ngayon. Kasi 3 years old pa lang yung anak ko. Kami na eh. So parang siya na talaga yung datay. Okay. Yes. Perfect. At least merong May father figure. Oh, Yun and yung my dad also is parang naging father Was- figure. Kasi okay. silang dalawa ni mama More yung than pa po nagpapalaki. yun, no? Dalawang More tatay. than. Pasabog. Uy, huwag kang magpakapetsa de peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro. Brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosong tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.